Yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayon Tuesday na medyo hapon, mga lodi. Medyo gabi pala, medyo gabi. No, so grabe ang ating mga balita ngayon, kaya medyo inagaan ko kasi alam nyo yung ating dollar sa peso. Nako, ang peso natin bumaba sa all-time low, mga idol. 61.25 ang huling tingin ko ngayon, mga lodi. Bakit kaya ganun? At asahan na natin sa mga susunod na oras, mga araw, linggo, ay meron daw drop na mangyayari, no? Pagbababa yung inaasahan natin ngayon, mga idol. So mamaya ibibigay ang lupit niyan kasi for me baliktad mga idol Pag si Trump nag-good news, bumabagsak yung market, no? Pag ngayon si Trump, mga bad news yung gagawin niya. Ako, inaasahan ko ngayon, baliktad ako ngayon, mga lods. Hindi ko sinasabing ako yung inverse Kramer. Iniisip ko si Trump mga lods. So, punta muna tayo dito dahil ang kulit nito, mga lods. Alam niyo naman na hindi biro yung pagtangkang buhay ni Trump, no? Sa kanya pala, pangatlong pagtatangka sa kanyang buhay. Pero mga lodi, may mga gumagawa ng ganun. Sino kaya gumawa nito, mga idol? Ito kasi yung nalitangka sa buhay niya, mga lodi. Parang ang sinasabi dito, sa tingin ko lang hindi ko na pinlay kasi baka makapiright tayo. Hindi ko nalagyan ng sounds. Pero sa tingin ko lang, ang pinapalabas dito, nung nag-post na to, kasabwat ni Trump yung nag-attempt sa kanya, or something, mga lodi, parang ganon. O ano lang yun, palabas lang. Parang ganon yung sinasabi ni Trump, mga lodi, no? Kaya naniniwala ba kayo na ginawa yun ni Trump na palabas lang yun para magkaroon siya ng dahilan? No, ano yung dapat niyang maging gawin, mga lodi? Marami daw mga idol no? Para sa filibuster, may mga ganun pa, may ganun ako nababasa Para maipasa na yung mga batas niyang gusto, o minsan yung sinabi, ginawa niya daw yan para magkaroon siya ng reason para bombahin yung Iran, no? Ililink daw yan sa Iran, mga idol. At meron tayong mga balita tungkol dyan. Ito na nga, mga lodi. Sabi dito, ito na. Market crash alert, sabi dito. Nako, magkakaroon daw ng sobrang volatility sa mga susunod na oras o araw. Sa tingin ko, oras lang Mamaya-maya o bukas, magkakaroon na tayo ng malupit na volatility. Sabi rito, mga idol, US just reject Iran's final peace proposal. No deal, sabi dito. No ceasefire. Patay tayo dyan, no ceasefire. No compromise, sabi mga idol. Talks collapse after Iran refused to address its nuclear program, a major red line for Washington. Oil prices already surging. Hormuz is still closed, mga loads. At dahil dyan, mga idol, nagkaroon siya ng announcement mamaya daw. President Trump will make an important announcement at 8:05 p.m. Eastern Time. Insiders expect him to reject the latest peace proposal from Iran and announce dates for new attacks, no? This is not good for market. So parang ang sinasabi dito, mag-a-announce si Trump mamaya na siguro sasabihin niya yung nangyari na tinanggihan namin yung deal, yung peace deal ng Iran, at dahil wala nang ceasefire ngayon, aatakihin namin at ubusin namin ang kanilang sibilisasyon, sabi niya. Di ba ganun yung sinabi niya nakaraan? Buburayin niya isang sibilisasyon isang sibilisasyon ba yun? Buburayin niya isang sibilisasyon, mga lods. Kaya nga may mga nag-post nga nun na kapag ang Iran, mga idol, nagtangka o nagbanta na atakihin ng US, ang tawag daw doon is terrorism. Pero kapag ang presidente ng US nagsabi, no, na uubusin niya ang isang sibilisasyon, ang tawag daw doon ay peace. O justice, di natin alimutan ko na. O ganun, di ba? Grabe. So, sinabi na yan ni Trump, nako, mamaya abangan natin. Kaya sabi ko oras na lang Kasi ano to hindi ko alam kung alas 8 ng gabi to o alas 8 ng umaga bukas. No? Hindi ko alam basta ganun yan. Mga nandun yan sa part na yan, mga idol. So, abangan na lang natin yan, mga lodi. At sabi nga nila, magkakaroon tayo ng malaking volatility. Sabi dito, this is not good for market, mga idol. Maraming nagsasabi niyan. Pero ako, mga lodi, sa tingin ko lang, no? Sana mali ako, mga idol. Kasi yung sinasabi, sana pala tama ako. Kasi ang ine-expect ko dito sa mga ganitong bad news, baliktad na kasi yung madalas nangyayari ngayon.
Kapag nagsasabi si Trump ng mga dapat maging good news, ang mangyayari, aangat yung chart, aangat yung market ng konti lang. No? Aangat siya ng ganito lang. Saan ba yun? Ayan. Aangat siya ng konti kasi nagkaroon ng konting good news tapos biglang didiretso na pababa. Ganun yung nangyayari. So ngayon, sa tingin ko, ang mangyayari ngayon, no? Kapag nag-announce si Trump ng medyo negative news, pwedeng bumagsak lang siya ng konti, tapos maka-recover, tapos umangat na. Ganun yung sa tingin ko mangyayari. Kasi meron tayong crypto ngayon, Las Vegas ngayon, mga idol eh. Hindi lang XRP, pati Bitcoin Las Vegas, mga lord. Sabi dito, ito, isa pang news sa Clarity, isa pang bad news. Bad news daw to, mga idol ha. The Clarity Act just hit a wall. Senate Democrats are now refusing to back the bill unless it includes strict ethics rules targeting the Trump's family's 1 billion plus crypto empire. Ito yung World Liberty Financial, mga idol, no? So kasi ang sinasabi dito, once na may pasa yung Clarity Act, magiging pabor din, no, sa Trump family dahil dun sa World Liberty Financial. So ang ayaw nila nun, mga lods, ayaw ng Democrats nun. So ilan ba ang kailangan boto ng Republican? Republicans need 7 Democrats votes to pass it, mga idol. So mapapasabayan. Alam nyo yung mga, basahin ko na. With midterm looming, the entire US crypto market structure hangs on the unresolved provision. Ayan yan. Alam nyo, maraming lalabas na ganito. Kesyo ganito, ganyan. Kesyo Clarity Act, ganyan. Pero sa akin, ano yan, mga lodi, no? Ngayong, siguro, May to sa akin, mga idol. No? Maraming lalabas na negative na pwedeng magsabi na wala na, hindi na may papasa. Pero, mas makinig tayo dun sa mga nasa loob. Kasi yung mga ganito, minsan, chismis lang to, mga idol, di ba? Ang nagsalita na si Brad Garlinghouse, Sabi niya, di ba, after ng April, mas tataas na yung chance na maaprobahan yung Clarity Act. So mga nasa first o hanggang second week ng May. Ganun yung sa tingin ko pwede mangyari. Hanggat di nangyayari yun, doon ako nakabase sa sinabi ni Brad Garlinghouse, no? Pag hindi nangyari yun, edi bayaba siya. Ganun lang yun, mga idol. Tapos eto, BitGet. According to BitGet, its universal exchanges, traditional finance offering even reach 2 billion in daily trading volume within days of its launch, mga idol, no? So BitGet started by offering reaches 6 billion TBL o trading volume during heightened market volatility. So ang taas ng ng trading volume ng 6 billion din, no? Alam niyo yung balita kay BP Sara Duterte? Kay BP ba yun? Sa mag-asawa. Yung sinabi nung, inopen yung account niya, tapos may pinakita, ang sinabi doon, parang ang asset nila ay 6 billion. Sabi nung mga congressman. Tapos, na-realize ko yun, naisip ko yun, kasi ganoon din ako sa BitGet, mga idol, Kung titignan niyo yung trading volume ko, malaki. Maabot na ng milyon. Pero yung asset ko sa BitGet, napakaliit lang, di ba? Kasi ang kinukuwenta ng trading volume lahat ng transaction. No, halimbawa, nagpasok ako ng 100,000, tapos nilabas ko rin yung 100,000. Ang trading volume ko na noon 200,000 na. Ayun yung nakalagay sa record doon kasi ayun yung transaction na nangyari. Nagets nyo, mga idol? So kapag kunyari nag-withdraw ako ng ganito, nag-withdraw ako ng 10,000 pesos, papasok ulit yun sa trading volume ko. Hanggang dumami yung trading volume ko, pero yung asset ko, ang binibilang lang doon yung trading volume. Ganun yung pinakita ng mga congressman na asset daw ng mag-asawa. Hindi sila kinakampihan, mga idol, Pero natawa lang ako kasi ganun yung pinaliwanag ng abogado, mga idol. At nakikita ko yun sa trading volume ko, mga idol. Hindi mo pwedeng sabihin na pera yun ng tao. Kasi trading volume lang yun, mga lods, no? Ito, pag tingnan nyo yung trading volume ko, mga nasa 3 million pesos na yan. Pero wala, ang pera lang na hawak mo is wala pang kalahating milyon, Di ba?
Ganun yung trading volume yung nakikita. Ang kulit nun kasi pinresent nila yung trading volume. Tawan-tawa ako nun mga idol. Ba't hindi wala ba nagpapayo dun sa mga yun? Mga loads? Wala ba nagpapayo sa kanila? Uy, gagi, mali yan. Hindi, wala ka bang alam? Yung ganun, di ba? Kasi ano yun eh. Nakakatawa yun eh. Mga loads eh. Di ba? So, sakto 6 billion din. No? Kasi 6 billion din yung parang sinabing pera nung ano eh. Nila eh. No? Hindi ko alam kung kanino eh. Kung sa asawa ba o kay BP. Hindi ko alam. Mga loads. So, nabanggit ko lang kasi nakita ko yung trading volume din dito sa BitGet at sakto din 6 billion. Pero dollars to. Yung doon naman, hindi, ano lang eh. Peso lang ata. Hindi ko alam eh. Diba? Nabanggit ko lang. Ang kulit no? Umaabot sa ganun, no? O ano pa yun ha? Binanggit pa yun sa ano ha, mga Lodi ha. Tawag dito, live hearing. Tapos di mo alam na trading volume yung sinabi mo. Damn. Ang kulit nun, mga Lodi. Ang kulit ng mga congressman natin, mga idol. Ang tatalas ng utak, kasing talas ng bola. Di umano. Lagi lang may di umano. Madidemanda raw tayo, mga Lodi, cyber libel. Ayan. So, eto na. Grabe. Speaking of Pilipinas na matatalinong tao, mga idol. Nako. 61.04 nakalagay dito. Pero kung titignan natin dito sa Tether, 61.25 oh. O, 28 na. Oh my goodness. Oh my goodness, mga idol. Ang taas na. Ang baba na ng peso kumpara sa dollar. Okay? For short term, lalong-lalo na sa mga OFWs natin, maganda to kasi nga nagpapadala sila. No? Pero long term sa ekonomiya ng Pilipinas, pangit to, mga idol, no? Pero syempre, alam nyo, kasi yung iba kasi sinasabihan yung mga OFW na, ba't kayo natutuwa? Yung ekonomiya ng Pilipinas yung ano dyan, yung naapektuhan. Alam nyo, mga idol, sa mga OFW, malaking bagay na yan. Kasi minsan mababa rin yung dollar eh. Mababa yung dollar. Nagrereklamo ba sila? Hindi rin naman ah. Kasi madagdagan lang ng konti yung napapadala nila sa mga kamag-anak nila, sa mahal nila sa buhay sa Pilipinas. Napakaganda na sa kanila yun. Yung hirap na inaano nila, na nadadagdagan yung padala nila. Masaya na sila dun. Huwag nyo na masyadong awayin yung mga OFW natin. Kasi wala naman din pakialam yung gobyerno na kanila eh. Di ba? Sa ekonomiya, di ba? Anong ano nila sa ekonomiya, mga idol, eh, nagtatrabaho na nga sila kung tutuusin. Yung tax na tinutulong nila sa Pilipinas, eh, malaking tulong. Kaya nga sila tinatawag na, ano eh, buhay na bayani ng Pilipinas eh. 'Di ba? Tapos natuwa lang sila ng konti dahil tumaas yung dollar, malaki yung matatanggap ng mahal nila sa buhay, magagalit kayo sa kanila. Iniisip nyo na wala silang pagmamahal sa ekonomiya ng Pilipinas. Marami ako nakikitang post na gano'n, lalo na tumaas yung dollar. Huwag nyo na nga ninyong saludo tayo sa mga OFW natin at alam natin na kahit yung mga maliit na bagay na ganito, eh malaking bagay yan sa mga kamag-anak ng mga OFW natin, mga Lodi. Kaya huwag na kayong epal, ha? Huwag kayong masyadong maangas dyan. Akala nyo naman, mahal nyo yung may talagang ano kayo sa ekonomiya ng Pilipinas. Hindi kayo nagbabayad ng tax eh. Diba? Ang daming opinionated sa atin, pero okay lang yon. Pero syempre, hindi ibig sabihin na tama ka na agad o tatanggapin ng ibang tao yung opinion mo. Labas mo yung gusto mong mangyari o gusto mong sabihin. Pero hindi ibig sabihin nun na tatanggapin lang nila yon. Syempre, meron din silang pwedeng sabihin sa'yo o i-open, ganun, mga Lodi. No? Maging malawak lang tayo, mga idol. Okay? Okay? So, ayan. At masamang bagay to, kung tutuusin, masamang bagay to sa ekonomiya ng Pilipinas. Totoo naman yun, mga idol. Ibig sabihin, umihina tayo, mga idol. Anong dahilan ba tayo umihina? Corruption. No, mga idol, corruption lang yan, mga lods. No? So, ayun. Ayoko nang i-topic yung corruption dito sa Pilipinas dahil mahaba yan. At may stress lang tayo. Kaya nga tayo nagki-crypto eh. Yeah? Para kahit papaano umangat yung buhay natin dito sa Pilipinas eh. Hirap mahalin ng Pilipinas, mga idol, lalo na alam niyo hindi naman ekonomiya yung problema natin sa Pilipinas, mga Lodi, yung mga leader natin. Yung mga leader na corrupt, ayun yung ating problema, hindi mismo yung ekonomiya ng Pilipinas, no? Maraming pwedeng gawin sa Pilipinas, marami hahaba na naman yung ano ko dito, mga idol. Pero ang pinaka problema natin is yung mga corrupt na leader. Yun lang yun, mga lods, no? Napakaganda ng Pilipinas. Sabi ko nga sa inyo, di ba, nung nag-swimming kami sa Zambales, napakaganda dun, mga Lodi. Yung babait ng mga tao. Parang ang saya maging Pilipino pag nandun ka.
Pero pag bumalik ka na sa realidad, makikita mo, nanonood ka na ng TV, nakikita mo na yung ginagawa ng mga korap, mga lodi. Nako, malulungkot ka na lang, mga idol. Bad trip. Ano ba yan? Dahil ang ganda ng video natin, bilang gumanon eh. So, ito na nga yung ating Bitcoin Las Vegas to. Sa Las Vegas to, mga idol. Michael Saylor says the Bitcoin and crypto communities' interests are now starting to overlap. No? All of them will drive demand for Bitcoin. So, ito nga yung kasunod ng pagbili nila ng maraming Bitcoin na naman kahapon o kanina. Nakalimutan ko na kahapon ata. No? So, nangyayari ngayon to, mga lodi. April 27 to 29, Bitcoin Las Vegas. Mga lods, no? Pero hindi ramdam, mga lodi, dahil tingnan nyo nangyari. Wala pa kasi, ang XRP kasi, XRP Las Vegas, 30 to 1. Di ba? April 30 to May 1. O, sabi dito, what Ripple is doing right now in Las Vegas is just pure gangster. Gangster pala yun, mga idol eh. O, di ba? They are taking the spotlight from the BTC Maxis and making them cry. Oh my goodness. Ads and flyers all over the city while Bitcoin Las Vegas is happening. Kasi 27 to 29 Bitcoin Las Vegas, mga lodi, pero lahat ng advertisement doon puro Ripple, no? Strategic play from Ripple. Simply getting under the Bitcoin holder skin. No, ayan, it's working. So maraming naiinis daw, mga idol, no? Kasi kakaguess nga lang ni Michael Saylor doon, no? Ito yung nangyayari, mga idol, XRP is taking all the attention away from Bitcoin in Las Vegas right now. Kahit saan ka lumingon, XRP, 'di ba? Raise your standard. Nakalagay, mga idol, more settlement, less setting, Ripple Treasury. Grabe. Yung baga yung eksena is kinuha na agad ng XRP, sa 30 pa naman sila, no? So, ayun ang nangyayari diyan, mga lodi. Ayan, kita nyo, sa Las Vegas, puro XRP, And it goes all the way around the corner. We just met to what an honor, a freaking honor. Ayan, horror. Grabe, no? Ang sarap siguro dyan, mga lodi. Lalo ng XRP holder ka, no? So, syempre, kung ikaw, katulad ka nung isang sutoy na nag-comment sa atin na syempre, normal lang naman tumingin sa price, mga idol, no? Pero kung titignan mo yung, kung alam mo talaga, kasi ako alam ko na walang alam sa XRP yung nag-comment na yun eh. Wala siyang alam, hindi niya pinag-aralan, hindi niya ni-research. Pero kung ikaw, sabi ko nga noon pa, kung pinag-aralan mo, ni-research mo ng malalim yung XRP, ayaw mo siyang tumaas. Dahil mas magandang makaipon ka muna ng madami bago siya tumaas. Ang gusto mo lang mag-ipon ng XRP. No, pero habang tumataas siya, mahirap na bumili. Di ba? So hangga't maaari, ayaw mo siyang lumipad. Kung alam mo talaga yung utility na pwedeng mangyari sa XRP, no? So ayan, mga lods, no? Sinasabi niya hindi na yan tataas. Hindi siya tataas. Okay lang yun. Basta mag-accumulate tayo niyan, dahil pag yan na-accept na ng buong mundo, mga idol, hindi mo na mabibili ng napakamura yan. Okay? So ito na nga, boom! The first XRP ATM has been spotted at the permissionless conference. So ayan pero hindi ko talaga magets yan. ATM, siguro, ako kasi, mas magandang i-hold mo siya eh. For me, no? Kasi nga, sabi nga nung pinanood natin, hindi siya stock asset yan, no? At malupit na asset. Di ba? So, yan. Hindi ako mag-withdraw dyan. Although, syempre, yung iba, syempre sila pwede, no? At syempre adoption yan. So goods na goods pa rin yan, mga idol, no? At ito pa ang isang malapit na news ngayon. Ang SEC natin, the SEC just named XRP as an eligible asset, no? Yung New York Stock Exchange, ARCA's new rule proposal list BTC, Ethereum, Solana, and XRP as qualified assets for commodity trust. At least 85% of holdings must be in approved assets like this. Burn, fire. The club just got smaller and XRP made the list, no? Ayan mga lodi. So ngayon, overall, mga idol, abangan natin kasi marami nag-aabang ng mga announcement na sasabihin. Although dito pa lang sa Bitcoin sa Bitcoin Las Vegas pa lang,
marami nang nag-aabang ng announcement kung ano yung mga good news na pwede nilang sabihin, kung ano yung mga promising projects na pwedeng mangyari sa Bitcoin, which is sinaabangan din natin yun mga idol dahil syempre gusto ko rin na umangat yung Bitcoin mga loads, no? Lahat ng crypto gusto nating umangat. Medyo syempre may paborito lang tayo, ganun lang yun. Pero lahat yan, gusto nating umangat yan. At syempre bukod sa Bitcoin Las Vegas, marami nag-a-announce, no? Na kung ano yung maraming naghihintay ng announcement pala sa XRP Las Vegas kung ano yung mga i-announce nila doon na napakaganda, no? Mga I don't know kung anong, sana kung may announce sila tungkol sa SWIFT, no? Sana may announce sila tungkol sa Fed. No, sa Fed, no? Basta mga lodi, kabang-abang 'yan. No? Sana hindi abutin yung ating trade, no, bago mag-announce diyan sa Las Vegas, no, mga idol. So ayan, andiyan pa rin tayo. Alam nyo, naunahan na nga ng Doge yung XRP ko mas nalamangan niya na oh. Nung una, mas mataas yung XRP ko dyan nakawala na ako ng gana sa XRP, ako na. No, ayan. Basta ayan lang yung news natin ngayong hapon, mga idol, no? Alam niyo naman yan. So, mabilis na update lang tayo ngayon. Bukas bawi ako sa inyo kasi may lakad ako ngayon, mga lods. Bukas na lang magbabasa ng comment. At alam niyo naman yan, everyday update, everyday news. At syempre, kung gusto niyo ng ganyang content, mag-subscribe kayo sa channel natin. At syempre, sana mga idol, palambing naman, palike ng video natin kung umabot na kayo dito. At natuwa kayo sa video natin, na-enjoy niyo naman kahit medyo maiksi lang, no? Lalo na to si Trump. Nakita niyo naman yan. So ayun, kita-kits tayo bukas ng umaga mga lodi. Maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw sa inyo mga kapatid. At what's up? Subscribe to Cubs Gaming and subscribe to Jabla if you want to subscribe to me. It's a link in description. Also, I finally uploaded a new video. really? Yes. And it's not part of my series. My new series. Here, it's a FNAF test. It's a FNAF test. You need to watch it, because just watch it. It's just a FNAF test. I don't know what to say about my new video. Sabihin mo, comment sila. Yeah, comment to me and subscribe to me. Also, go to the House of Leather. Yeah, I'm kind of hungry, but you can get any colors you want, black, brown, and red. Also, you need for winning, and of course, that got you to sleep, to beat your children. Bye-bye. Kita-kits tayo bukas mga idol. Love you all.